Hello guys, good evening. Welcome to my vlog. Ayan, para hindi na kayo masyadong magulat sa akin, hindi ko na kayo gugulatin, Charis. um, may nagsasagutin ko lang yung isa sa mga tanong ng aking followers or subscribers. Nag-PM talaga siya ng diretso sa akin sa sa Facebook. Ang tanong niya is, okay lang ba daw na pumunta siya dito ng walang experience? Actually, na-hire siya sa isang hindi naman sobrang laki pero hindi rin sobrang liit, parang mid-grade na hospital dito sa Amerika. At ang concern niya is wala nga daw siyang hospital experience. Meron siyang experience pero nasa ano siya ngayon, parang non-bedside nursing care. So in short, wala siyang bedside experience. Sabi ko, meron ka bang bedside experience before ka napunta sa position mo ngayon? Actually, nasa Middle East siya ngayon. And yun yung tinatanong niya kung okay lang. Sabi ko, na-hire ka na. So wala ka ng problema doon. Pasalamat ka nga, na-hire ka kahit wala kang bedside nursing experience. Tinanong ko naman yung rate, okay naman yung rate na na-offer sa kanya. Maybe ang kinonsider ng employer is yung kanyang experience din, kahit non-bedside is maganda pa rin yung in-offer sa kanyang rate. She will be working as a med-surg nurse. So, tanong ko sa kanya, may experience ka ba sa Pinas, na mga ganitong medication or what? Sabi niya, wala po. So, medyo uncomfortable siya na pumunta dito sa US. Kung ako sa'yo, I think okay lang yun kung alam ng employer na wala kang experience. Kasi alam mo, pagdating mo dito, depende sa program ng ospital, you will be treated as new grad pa rin. So, usually, kapag may dumarating na bagong staff sa unit, kapag meron ng experience dito sa US, they are giving like 4 weeks, 8 weeks na orientation for permanent staff. Pag dito ka sa US, may experience ka na. Usually, they're giving 8 weeks. Pero usually, hindi na tumatagal ng ganong katagal. Pero, kahit meron ka pang experience, 20 years man yan, 15 years, pagkarating mo dito, ang orientation is 12 weeks na pwede pang ma-extend. So, yung 12 weeks na yon, same yon ng mga new graduate nurse na dito sa Amerika nag-aral, they are given like 12 weeks. So, lahat naman ng mga new grad dito na walang experience, do ma-experience na sila sa EPIC during their nursing exposure or nung nursing student pa sila, yung EPIC na electronic system, tsaka yung Omnicell na parang medication administration record system nila dito, ay meron na silang experience pero iba pa rin yung parang hands-on. So, for me, huwag kang matakot. Basta pagdating mo dito, always pray. Charis, magdasal na lang. Yeah, always pray bago yung shift. Always have focus and always make sure na ginagawa mo yung lahat ng safety measure para maging safe ka din at maging safe din yung pasyente mo. For example, simple verification of simple verification ng patient name, asking them to state name is a number 1 SOP whenever you're giving medication, whenever you're giving intervention to the patient. Number 2, dapat whenever you're in doubt at hindi mo alam yung isang meds, purpose man yan or kung ano man, kung may gagawin ka, if you're in doubt, please, kahit konting doubt pa yan, ask for a second opinion. Go to your charge nurse, go to your senior nurse to verify.
Okay? Kapag sa tingin mo hindi tama yung dosing, go to your pharmacist. Kung meron kayong in-house pharmacist sa unit, go to them. Kaya sa ED namin, merong in-house pharmacist na pwede naming pagtanungan. Always akong nagtatanong, what is the maximum dose para sa Keppra? Kasi kung minsan, nag-order sila ng mga 4-5, mga ganyan. Sabi ko, I'm not used to it. Parang yung nasubukan ko or based from my experience is hanggang 3,000 lang. Pero dito, 4-5 hanggang 4-5 die. Tapos, yung mga maximum dose, tinatanong ko talaga. Kung not available ang in-house pharmacy, tumatawag ako sa pharmacy para i-verify. Kasi ang mga pharmacies dito, very knowledgeable and they are one of helpful resource, hindi lang para sa nurse, kung hindi para sa doktor din. Kasi ang mga doctor of pharmacists dito, pinagtatanungan din ng mga doktor. They are very, very helpful resources in terms of meds. So, okay lang yan. Huwag kang matakot. Nakakaloka. Magkakaroon ka ng, enough orientation. Though hindi magiging madali yung iyong transition, definitely kayang-kaya mo. Hindi siya magiging madali kagaya ng merong ng mga experience na after or before pa lang mag-end ang orientation nila is parang chill-chill na ang mga lola nyo, di ba? In your case, it would take like months before ka maka-adjust. Pero ang dinidetermine naman ng unit bago ka pakawalan is yung safety nurse. Yung safety ng patient at kung safe nurse ka na ba talaga. Kung hindi ka pa safe nurse, sometimes hindi ka naman nila papakawalan, mga inday. I-extend nila ng konti, maski mga new grad nga dito, ini-extend. So, don't worry. Ayan. Ba yan? Hot? Kain tayo mga anday. Don't worry mga inday, don't worry kasi for sure makaka-adjust kayo dito. Huwag kayong matakot. Diba? Para sa mga walang experience, dapat na-hire kayo sa ospital. Swerte nyo na yan, day. So, kasi mahirap mag-LTAC or long-term acute care place. Mahirap din mag-skilled nursing facility or SNF. Kaya wag na wag matakot mag-apply sa ospital muna. Baka merong tumanggap sa inyo maski wala kayong bedside nursing experience, di ba? Mas lalo na sa may mga previous mga inday. Yung may mga previous nursing experience, mga inday, as in tapos natenga kayo ng mga 2 taon, 1 taon, 3 taon. Tapos yung previous nursing experience ng mga 10 years, 11 years, 12 years. Pagdating nyo dito, day, mas magiging hayahay yung buhay niyo, mga inday. Mas lalo kayong madadalian. Kasi nga, meron kayong previous nursing experience, di ba? Huwag kayong matatakot. Kasi for example, sabi niya, ay, babalik na lang ako. Pag meron na akong interview date, babalik na ako sa bedside. Ay, day, i-stressan nyo lang yung sarili nyo, day. Wag na. Stay on bedside. Sige na mga inday, dito ko natatapusin ang video na to. At mukhang malulobat na. Babush and have a good night. Bye-bye. Pak, pak, pak.